Alright. So again, si Mateo po ay nung pong tawagin po siya ng ating Panginoong Hesus ay siya po siyang maniningil ng buwis na iniligtas po ng ating Panginoon. At nang tawagin po siya ng ating Panginoon ay agad pong umalis si Mateo sa kanyang lugar bilang taga-paningil ng buwis at sumunod po sa ating Panginoon from Matthew chapter 9 verse 9 at iniwan ng pinagmulan ng kanyang kayamanan at iniwan ng posisyon na yon ng kanyang security, yung seguridad niya at siya po ay talagang tahasang sumunod hanggang wakas at iniwan niya yung kanyang dating buhay para sa isang bagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesus. So siya po si Mateo. Right? Si Mateo po, siya po bilang isang apostol ng ating Panginoong Hesus. At ng mga panahon na yon ay pinaniniwalaan po na marami pong mga Hudyo ang na-convert na maging mga Christian or mga Kristiyano. At marahil po pinaniniwalaan po na ito po yung naisulat, itong aklat ni Mateo, noong 55 hanggang 65 AD, in the year of the Lord. By definition, ang salita pong apostol or apostle, it means one who sent out. Sa New Testament po, ginagamit po yung salitang apostol, particularly po sa 12 alagad po ng ating Panginoong Hesukristo, wherein sila po yung mga nakasaksi at naging buhay na saksi ng ministry at ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, found from 1 Corinthians 9:1. At sila po yung talagang directly, yung tahasan na pinili ng banal na Espiritu. So, yun po yung nabanggit from Book of Acts, chapter 9, verse 15. At sila po itong mga apostoles na ito ang siyang may kakayanang gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan. So, from Book of Acts, chapter 2, 43, and 2 Corinthians, chapter 12, verse 12. At itong ebanghelyo po na ni Mateo ay tinanggap po ng canon of the scripture na sa atin pong pag-aaral, ito po ay naisulat nga po ni Mateo at walang hamon na natanggap mula sa unang simbahan. Ayon sa isang manunulat na si Eusebius, siya po na sumipi po o gumamit po ng ilang words galing po sa isang guro na ang pangalan po si Origen. At bilang pagbibigay po ng ilang impormasyon patungkol kay Eusebius, sapagkat nung mga panahon na yon sa early church, kilala po ito bilang isang ama po ng kasaysayan ng mga naunang mga Kristiyano. At ito po ay kilala bilang isang manunulat pagdating po sa history ng early church. Ito po ay sinilang sa Palestine at si Eusebius po ay nasa ilalim po ng impluensya po na kilala po rin bilang isang guro na si Pamphilus na naging estudyante naman ni Origen. At pinaniniwalaan po na itong si Eusebius ay tumakas sa mga pag-uusig sa persecution ng mga Kristiyano sa Palestine. At kalaunan ay pumunta po siya sa Ehipto o sa Egypt. At kung saan nung mga panahon na yon, nung pine-persecute po yung mga Kristiyano, yung mga naunang Kristiyan, mga martyr, ay talagang siya po yung nakakita. Alright? So, siya po si Eusebius. Pagdating naman po sa salitang canon of the scripture, tinignan ko po yung ilang mga definition, the description. Pagka ginamit po natin o narinig po natin ang salitang canon of the scripture, ito po ay salita o term na ginagamit naman po para i-describe o isalarawan ang mga aklat. Kabilang po dito yung Biblia. At kaya po yung word na canon ay kinokonek po sa salitang English, canon, sa salitang Griego, ay ganun din po canon. Yung meaning po nito ay tuntunin or standard o yung pamantayan para sa pagsubok ng katwiran, or it is a rule or the standard for testing and straightness.
Kaya sa kasaysayan naman po ang salitang ito bilang karagdagan ay unang ginamit, ng simbahang Kristiyano o ng Christian Church sa pagtanggap bilang panuntunan ng pananampalataya at pagsasagawa nito, or yung kung saan ito'y gagamitin ng Kristiyano, itong panuntunan na ito, para sa kanyang pananampalataya, at gagamitin itong panuntunan ng pananampalataya na ito at para sa pamumuhay bilang Kristiyano. Sa paglipas po ng maraming panahon at ayon sa impormasyon, ito pong salitang canon o canonical ay ginagamit naman sa isang aklat na sinulat bilang kinasihan ng Diyos, o ito po ay listahan ng mga sagradong mga aklat na kinikilala naman, kabilang po dito ang makapangyarihang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya mahalaga po yung term, kino-connect po natin yung word na, yung termino na canon or canonical bilang listahan o grupo ng mga sagradong mga aklat. Kabilang po dito nga po, as I said, yung Biblia na bilang inspired Word of God na ibinigay po para sa atin, sa ating sangkatauhan. Yun po ay mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, yung kabuuan po ng Biblia. Alright, so doon naman po tayo sa kasaysayan, yung background, tsaka yung tinatawag po natin na setting o yung tagpuan. Sa aklat po ni Mateo, pansin po doon yung mga Hudyo o yung tungkol sa buhay ng mga Hudyo. At talagang doon pa lamang sa chapter 1, nakita po natin yung talang angkan mula kay Abraham hanggang kay Hesukristo. Na ang layunin po ni Mateo sa kanyang aklat na ito, sa Gospel of Matthew, ay upang ipakita na si Jesus, si Lord, siya bilang hari at Mesiyas o tagapagligtas ng Israel. At marami at ilang beses po niya ginamit o sumipi mula sa Lumang Tipan tungkol sa ilang mga prophecy, tungkol sa mga pangako ng Diyos, na ayon sa information ni Pastor John MacArthur ay higit sa 60 beses na nagbigay din kung paano si Kristo ang sinasabing siyang katuparan ng lahat ng tungkol sa mga pangakong iyon. Yung pangako po ng Diyos bilang meron po siyang ipadadala na bilang hari o bilang Mesiyas o bilang tagapagligtas. At kalimitan ng bumabasa o tagapakinig ng aral mula sa aklat ni Mateo ay mga Hudyo. So doon po binabanggit po yung kaugalian po ng Hudyo, at binanggit din po dito sa aklat na ito yung pagbanggit po ni Mateo kay Kristo bilang siyang anak ni David. So marami pong mga verses po tayong nakatala po dun sa reference na ibinigay po sa atin ng aklat as our reference. So dun po pag dinescribe po natin yung words na ang anak ni David or the son of David. So 17 verses sa New Testament dinescribe po yung o sinalarawan po yung salitang the son of David, anak ni David. Okay, question. Ano ang ibig sabihin na si Jesus ay anak ni David? What does it mean that Jesus is the son of David? Alright, so sa ating pong pagbabasa, pagtingin po natin sa ilang information, meron pong 17 talata o mga verses sa New Testament ang pagsasalarawan o paggamit po ng phrase na ito that Jesus is the son of David 17 times. Ngunit lumilitaw ang tanong, paano magiging anak ni David si Jesus kung nabuhay si David nang humigit kumulang na 1,000 taon bago si Jesus? Na ang sagot po ay si Kristo bilang tagapagligtas o Messiah, na siya yung katuparan ng propesiya ng tinatawag po na Seed of David. Yun po yung makikita po natin naman sa 2 Samuel 7:12-16 na si Jesus, siya po yung ipinangakong tagapagligtas o Mesiyas
ng ibig sabihin po ay siya ay mula sa angkan ni David. At maliwanag po sa Matthew chapter 1 na doon po ay pinakita po ni Mateo yung tinatawag po natin na genealogical proof that Jesus, si Jesus po yung siyang patunay. Ibig sabihin si Jesus po ay pinakita yung pagiging tao na direktang siyang galing o inapo mula kay Abraham at David sa pamamagitan naman ni Jose na siyang legal na ama dito sa lupa ni Jesus. So yung title po o yung phrase na anak ni David na ginamit po ni Mateo ay siya po yung ginamit upang physical na kapahayagan na si Jesus ay galing po sa angkan ng nabanggit po natin, galing kay Abraham, galing kay David, na itong titulong ito ay siyang title o titulo bilang ang word po na ginamit ay messianic o yung Mesiyas o bilang tagapagligtas, na tinutukoy po naman na si Jesus bilang anak ni David, ibig sabihin ay siya ang pinakahihintay na tagapagligtas at na siyang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Alright, so when we say po yung word na Mesiyas o sa English po yung Messiah, galing po ito sa salitang Hebreo na Meshiach, na nangangahulugan po ito na pinili or anointed one. Ang katumbas naman po nito, yung equivalent naman po nito sa Greek ay yung word na Christos, sa English ay Christ. Ang pangalang Jesus po o Jesus Christ ay design po ng word na Jesus the Messiah, na nung panahon ng Biblia, yung sa mga taong ginamit ng Diyos, pumipili po siya ng mga tao na itinalaga o itinakda ng Diyos para sa isang particular na layunin, o kaya naman ginamit po yung word na anointed one. At yun po yung ginagamit para sa isang tao o sa ilang mga tao para sa espesyal na layunin po na itinalaga naman po ng ating Diyos. So again, yung praise, si Jesus ay tinawag bilang Panginoon, ikaw na anak ni David. Ito po ilang beses na ginamit para sa kanya, ano po. At sa mga tao na sa pamamagitan ng pananampalataya o dun sa mga tao na talagang naghahanap ng awa o yung pagpapagaling. Like for example, sa Matthew chapter 15 verse 22, doon po may sabi po ay merong isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya, meaning kay Jesus. Ito pong babae nito ay sumisigaw, sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. So another one, yung dalawang lalaki na walang paningin o bulag, ginamit po naman dun sa verse ng Book of Matthew chapter 20 verse 30 na si Jesus ay tinawag bilang Panginoon, ikaw na anak ni David. Sabi po niya doon. So itong mga tao na ito, sila yung mga tao na merong pananampalataya. Pagpapakita yung praise na anak, Panginoon, anak ni David, pagpapakita ng kanilang pananampalataya at yung paghahanap ng awa o yung kanilang kagalingan. So nandun po yung pagtawag sa ating Panginoon, expressing yung tinatawag na sense of His deity. Yung, alam niyo po yun, yung po bang kapangyarihan ng Diyos, yung dominion at yung control, yung sovereignty at yung power ng ating Panginoon. Kaya yung mahalaga rin po yun, yung praise na ito pag ginamit. Tinatawag ang ating Panginoon as Son of David. Ito po yung pagpapahayag ng pananampalataya na ang ating Panginoong Jesus ang siyang Mesiyas. Right, so yun po yung paggamit po ng praise, anak ni David.